So, okay, tara, samahan niyo po ako today. Pag-usapan po natin itong problema ulit sa GCash. So, until now, marami pa rin nagkakaproblema dito sa GCash. True or false? Yan, pag-usapan natin yan today. Lalong-lalo na ito yan, sa screen po natin. Shout out po sa iyo at sa iyong katanungan. GCash user natin dyan, alam kong may problema po tayo at babalikan po natin ang mga bagong problema sa bagong update ni GCash. Thank you for trusting me, for asking these questions. So hopefully na matulungan ko po kayo na masolve po ang problem nyo, and kung di man masolve, at least mabigyan ko kayo ng good advice. Okay, simulan natin dito sa isang subscriber po natin. Ito. Nagka-problema siya dahil ang GCash account niya is na-access po ng ibang tao. At parang pag-open, na-access ata, tapos ginamit sa Lazada. So, ang kwento dito is na-access na ibang tao na gamit sa Lazada. Ang first step is ni-require siya ng mag-register ng GLoan, ganito, ganyan. So, bakit ba nangyari itong scam na to? Okay, sabihin ko po sa iyo na scam ka na po. Ang tanong, maibabalik ba ang pera? Sorry sa to say, di po yan mababalik kasi nagamit na po ng scammer yan. Ang pwede mo lang magawa is i-blatter po yan, pero mag-submit ka muna ng ticket or report sa GCash. Di na po kasi yan mababalik. Yan po na topic is paulit-ulit ko po sinasabi from the previous videos ko po last year pa, pabalik-balik na lang po, na never share your OTP or one-time password sa ibang tao. Kahit yung PIN po, IMPIN, wag nyo pong i-share sa ibang tao. Especially ang OTP po talaga. OTP code. Ganito po yan. Pag once ma-share po, may nag-request, ganito yun, si scammer, ganito yung sistema. Si scammer, alam niya ang number mo. Ngayon, paano niya ma-penetrate ang cellphone number mo? Ganito yan. Ilalagin niya po dun sa cellphone niya. Pag once nakalagin po dun sa cellphone niya, okay, i-communicate ka niya. Ngayon, gagawa siya ng topic na ganito, ganyan. I-register mo sa ganito, ganyan. Tapos may ma-receive ka na amount na ganito, ganyan. So, si ikaw naman, so, syempre, excited ka na makaka-receive ng amount o makakahiram ng pera galing kay GCash o ano man. So, ano ba yung gift na ma-receive natin? So, counterpart, so ginawa lang paraan ni scammer. Nag-text, chat sa iyo, okay, bigay mo sa akin ang OTP mo. Pag may na-receive ka ng OTP, i-chat mo sa akin ang OTP number mo. Yung OTP number, kaya ka naka-receive dahil siya is nag-try po na mag-login doon sa account mo gamit ang personal number or account number mo kay GCash. Ngayon, pag-request niya ng OTP, i-input niya doon. The next step po niyan is hihingin po niya sa iyo ang IMPIN code. Ngayon, pag once may access na po sila
kung may amount po dyan na pera sa account mo, pwede nilang i-transfer doon sa, ano yung sinasabi nyo kanina? Lazada. Kasi si Lazada, mayroon pong transfer from Lazada to GCash. So, di na po madidetect ni, bagong style po ng scam to. Di na po madidetect ni GCash na, or di po pinaghihinilaan ni GCash na yung pera mo, yung pera galing to GCash, wala na po yan. Di na po yung madidetect ni GCash. So, ngayon, dinaan po sa Lazada. So, pwedeng gamitin ni scammer si Lazada. Bakit? Kasi si Lazada may share threat. Share treats. Share treats. Yung share treats po na gift, pwede po yung matransfer papuntang sa ibang GCash account. Okay, nagets nyo po. So, from Lazada, di po yan marirecognize ni GCash as scam. Kasi, registered partner store po ng GCash ang Lazada. Okay, yan po ang ginagamit ngayon kasi isa po yan sa marketplace ang Lazada. So, ngayon, panibagong style po ng scammer is hingin po yung OTP nyo, IMPIN nyo, tapos itatransfer po nila doon sa Lazada, from Lazada going to their GCash. Ngayon, mag-submit ka po ng report. Advice ko lang po, submit ka po ng report sa GCash mo na ganito, ganyan. Tapos, if may reference number pa po kayo dyan sa Lazada, check po sa inbox nyo. Gamitin nyo po yung reference number na saan po napupunta ang amount ng pera. Tapos, mag-submit ka rin ng report doon kay Lazada na ang account mo is na-hack, parang ganyan. Pero, ang tanong, maibabalik ba ang pera? Maibabalik ba ang pera? 50-50 po yan. Depende po yan sa, kasi case po yan, case to case basis yan. Pero, huwag na po kayo mag-asa na mababalik pa po ang pera. Siguro, matitrace lang ninyo kung sino ang pinadalhan ng pera from Lazada. Or pinadalhan ng GCash mo papuntang Lazada. Siguro ganyan. Hanapin nyo po, ang advice ko po sa inyo, i-trace nyo po kaninong account po sa Lazada ang nalagyan ng pera o napuntahan ng pera from your GCash. And then, pag trace up nyo po, saka nyo po i-blatter sa police station. Kasi, di na po yan mababalik. Parang literal na ninakaw po talaga ang pera nyo through online lang. Talagang ninakaw po talaga ang pera nyo through online. So, hopefully, nakatulong po ako sa small advice ko po sa inyo and opinion ko sa mga ganyan na klaseng sistema. Kasi, ang mga scammer ngayon, guys, di na sila dadaan sa GCash to GCash kasi ma-detect po yan ni GCash lalong-lalo na kung mag-submit po tayo ng report kay GCash. So, mat-trace po yan. Ngayon, dinaan po nila sa Lazada kasi marketplace po ng Lazada, partnership po ng GCash o ibang-ibang financing na katulad ng GCash kasi marketplace po talaga si GCash. Ngayon, ang gagawin na lang po natin is iti-trace up po natin kaninong account po napunta ang pera. Okay? Saka, pag once ma-trace up po natin kaninong pangalan, ibablatter po natin sa police station and then mag-submit ka po ng report, submit a ticket ka po dun sa GCash, mag-submit a ticket din ka rin sa Lazada, i-report mo po yung account na yan na na-scam ka. Okay? Pero mahabang-habang proseso po yan. So, siguro, these few days, i-analyze po natin paano po tayo mag-submit ng report, paano po tayo submit ng ticket sa GCash, paano natin matitrace ang
ang scammer using Marketplace Lazada store. Okay? Marketplace po kasi ang Lazada. So, recognize po ni GCash yan. Kung may papasok na pera from Lazada, is not a scam. Okay? Kaya po, wala pong system pa po sa GCash sa mga ganyan, sa mga filter. Okay? Siyempre, from your GCash account, pinasa mo sa Lazada. Top up ka dun sa Lazada. Anong kalam-alam ni Lazada na anong kaalam-alam ni Lazada na scam ka na pala o na-hack na pala yung account mo. Ang important lang kay Lazada is top up po. May top up po sa account na pinadalhan. So, i-try mo po na ma-trace up kanino po na padala ang pera, kaninong account po sa Lazada, kaninong account name. Then, pag once ma-trace up nyo po, makuha mo po ang name, i-blatter nyo po, or submit ka po ng report doon sa Lazada. Submit ka rin ng report dito sa GCash. Kasi para may interlinking po. So, mahaba-haba proseso po talaga yan. Dalawang apps po kasi ang dapat mong puntahan yan eh. So anyway, thank you so much. Sana ay nakatulong tong mga opinion ko. Kung nakatulong man, or advice ko, kung nakatulong man, thank you so much pa rin sa pakikinig. Okay? So guys, careful po tayo pag-share ng ating OTP. Dito sa GCash ha. Okay? Maraming salamat. See you on next upload po ng video po natin. Comment down below po kung mayroon po kayong mga questions regarding po sa Lazada, regarding po sa GCash. And itong bago, itong Pupo Live, comment din po kayo. Kasi kung gusto nyo po magkapera, kung tambay ka lang sa bahay nyo, mayroon po ako isang application na pwedeng i-suggest po sa inyo. Itong Pupo Live. Kung ikaw ay babae, misis, students, or something, malalaki man, mayroon po akong promo link dyan sa baba. I-register nyo lang po. And then, may trabaho ka na. Kahit tambay ka, may earnings ka pa. So, thank you so much. Kung gusto po, interesado po kayo, nandyan po sa link sa comment section po natin, o description po natin, ang link ng Pupo Live. Have a nice day po. God bless po sa lahat.